Maganda nga ba ang bagong crime thriller movie ni Alden Richards? Ewan ko kung ako lang nakapansin sa simula, wala siyang sugat sa gilid ng labi. Tapos sa next scene, meron na. Tapos next scene, wala ulit. Tapos next scene, meron na. Ano yun? Sinadya ba yan or may hidden meaning yan? Akala ko may twist tungkol dyan pero baka nagkamali lang ng sequencing. Susundan natin dito si Alex na isang abogado na nangangailangan ng pera. Nang araw, dito nga siya magugulat nang kontakin nga siya ng tatay niya para maging abogado nito. Pinagbibintangan kasi yung tatay niya sa isang krimen kung saan sinasabi nga nitong hindi naman daw siya yung gumawa. Kahit na hindi maganda ang relasyon nila at dahil kailangan nga rin ng pera ni Alex, tinanggap nga niya yung kaso na ito at dito na nga siya mapapasok sa maraming gulo. Sa pag-iimbestiga nga niya kung ano nga ba yung talagang nangyari, dito na nga siya may makikilalang magiging kaibigan, mga galing sa nakaraan, at mga taong gustong pigilan siya. Kaya naman bilang abogado at anak, gagawin nga niya ang lahat para mahanap kung ano nga ba yung totoo at sino nga ba talaga ang gumawa sa krimen na to. Title ng movie, Out of Order. Okay, first of all, maganda ba? Puro pinaka nagustuhan ko lang dito yung acting ni Alden na mas na-realize kong mas bagay sa kanya yung mga magaslaw and yung mga seryosong roles kumpara mo doon sa mga inosenteng roles niya. Tulad ng mga roles niya sa The Road, tsaka syempre sa Hello Love Goodbye nga. Overall acting-wise, may mga ilang nag-work naman for me, pero may mga ilan, lalo na yung mga smaller roles, yung hindi ko nagustuhan yung mga acting nila na medyo naka-apekto siya sa pagka-immerse ko nga doon sa mismong film. Isang mystery film kasi, kailangan mo talaga makuha yung attention ng audience and kung may something off doon sa mismong scene, ang laking epekto nga niya doon sa mismong movie. Dagdag mo pang sobrang obvious na hindi nila to sinurot chronologically na normal lang naman, pero kasi dito, hindi consistent yung emotion ng mga characters, lalo na kung paano nga nila pinagtahi-tahi yung mga sequences. Kasi kung hindi mo maramdaman yung naramdaman or nangyari nga doon sa isang character doon sa previous to the next scene, then parang wala ding kwenta yung mga nangyari ngang yon. Honestly, I like the attempt on making a mystery type of film, pero nakulangan lang din talaga ako. Technical-wise muna tayo, I didn't like the cinematography here na may mga shots and angles na felt awkward na parang mas bagay siya sa mga music videos I also didn't like the color grading and lighting here na kadalasan sobra-sobra and hindi rin consistent sa iba't ibang mga shots nila, lalo na kapag same sequence lang. On nga sa lighting, siguro preference ko na lang, I think this film would work better with darker lighting to set the mood and theme better, and okay lang naman gumamit ng madaming lights and be creative with it Pero sana, make it make sense bakit may ilaw na ganoon doon sa specific na location na yon. I'm not sure if bakit ang green ng movie na to, kung intentional ba, pero lagi kasing nagre-reflect yung green sa surroundings and all sa balat nga ng mga characters na hindi siya magandang tingnan for me. Story-wise kung ilalatag mo, malinaw naman yung story pero for me, it's predictable from the get-go, lalo na how they would obviously emphasize on some things and characters na mas nagpapa-obvious lang doon sa parating na twist. Don't get me wrong, I like the twist na merong sinetap na tinegi tapos paprotektahan, tapos akala girlfriend pero anak pala, tapos doon nga iikot yung story. Maganda siyang pakinggan, pero hindi lang nag-work yung execution niya, at least for me Yan yung kahalagahan na lahat nga na nangyayari sa movie na nakatanim na siya all throughout the film, kasi kapag bigla mong pinapasok, it doesn't feel natural and halatang nakasetup lang just to add a specific detail, katulad nga doon sa may dementia part. Hindi rin nag-work sa akin yung pag-traitor ng kaibigang abogado nga nung tatay niya na ito pala yung rason kung bakit ito nagawa, na parang pinasok lang nila without a proper breadcrumbs or introduction nga doon sa story. Yes, it makes sense kung bakit i-betray yung kaibigan niya for that, pero hindi lang nila nailatag ng maayos for that to make sense. Awkwardly paced and maraming unnecessary scenes, and for me din pala, the humor didn't work here Siguro kung yung mas straight dry humor baka pwede pa, pero yung may mga babad na comedic moments, medyo awkward lang na merong ganitong klaseng humor sa ganitong klaseng pelikula. Hirap kasing timplahin ng mararamdaman mo sa movie kasi nga pinaghahalo-halo nila and hindi nga siya nagbe-blend together na nakakasira nga lang siya ng momentum ng emotion nga doon sa film, lalo na kapag papuntang intense scenes na. Awkward din pala doon sa may part na nakita sila ni Heaven tapos ang saya-saya nila kasi nga doon sa previous scene na magkasama sila, hindi sila okay And so kahit sabihin mo na baka naawa sa kanya kaya nga nagsama sila kasi nga sad siya, diba? Ang awkward pa din kasi nga hindi naman sila okay sa huling pagkikita nila Yung biglaang pagbabago kasi ng mga emosyon doon nga sa mga characters, nakaka-apekto kasi siya doon sa bigat ng mga conflict na ini-introduce nila Kasi paano mo papaniwalaan yun as an audience kung yung mismo mga characters
parang nakakalimutan nila yung nararamdaman nila. Lastly, parang minadali yung third act na ang daming nangyari just for that easy conclusion. I mean, yeah, hindi pa naman tapos, may maghihiganti pa nga. Pero alam mo yon, sana mas nag-focus sila here rather than setting up a part 2 ganon. Dahil sa hard drive, CCTV footages, nanalo nga sila doon sa kaso na sobrang dali lang na parang ano pang purpose nung tinakot sila and nategi nga si Joy Spring kung mananalo din pala sila sa literal na next scene. Dagdag ko pa pala to, I didn't like the happy ending kasi parang nawalan ng value yung argument scene nila doon sa interrogation room na nagandahan pa naman ako. All that talk, you lost me a long time ago. Tapos, nagkapatawaran din sila and okay na siguro pwede naman. Pero kasi doon sa actual conflict nila ng tatay niya, wala namang maayos na closure or pinakita na nagbago din talaga yung tatay niya for him to earn that kind of ending. Alam mo yan, parang pinilit mag-work yung good ending. I mean, pwede naman pero sana inayos lang nila yung build-up and storytelling kung ganun pala yung gusto nilang ending na puntahan nga ng story. So yun again, ang title ng film ay Out of Order and ang total rating ko for this ay 4 out of 10.